napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So what's up mga ka-DDS, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. Ganun pala ha. Okay. Pagbebegyan ko kayo. Usapang kupitan, no? Usapang kupitan na pilit na inuungkat po ng mga tansu vlogger or ng mga Marcos Dugyot supporters or Marcos Dugyot vlogger. Kasi sabi ni Maring Janet, ano daw tayo, mga balahura supporter ng Duterte. Kaya ngayon si Maring Janet at etong mga vlogger na to, no, lalo na yung vlogger na pilit na ikinokonekta yung ibang mga issue tapos ikakabit, no? Ikakabit sa issue ng mga Duterte. So nga ito, napag-uusapan nga nila to ngayon at pinagpepiestahan nila to sa social media, yung about po sa 51 billion at yung about pa rin po sa confidential fund ni VP Sara. So ngayon dito sa video to, may itatanong din ako sa kanila kung saan napunta tong 700 million pesos na hanggang ngayon na hindi pa rin po nabibigyan ng lunas. Or wala man lang po na iisa sa kanilang mga vlogger na naglabas ng ebidensya papatungkol ho dito kung saan ba to napunta tong 750 million na kinurakot din po ng isang dating umupo sa ating gobyerno. Pungkatan pala ha. Pagbebegyan ko kayo. Bigyan ko kayo, game. Yan pala gusto niya. Gusto niyo talaga masagad yung utak niyo. Sige, sasagarin ko. So ngayon nga laganap po sa mga BBM Dugyot vlogger. Kakaligo ko lang ha, baka sabihin niyo Dugyot din ako. Pinapalaganap po ng mga Dugyot vlogger ng Marcos na etong 51 billion nga daw po na kinurakot daw di umano ni Pulong Duterte. Ito pa, at ito syempre ang pinaka number one na anti-Duterte na walang iba kundi si Trillanes. Ito, old video na to ha. Ito yung old video na kinukuhanan nila ng topic ngayon ng mga Dugyot vlogger. Dugyot vlogger ng mga Marcoses. Ito po si Trillanes. Bali dito nila kinukuha yung kanilang idea para lang may makontent at may masira or may masilip sila about sa mga Duterte. So ngayon kung talagang makabayan kayo, lahat kasi dapat punain nyo, hindi lang sa mga Duterte. At ang higit sa lahat, maglabas kayo ng ebidensya. So ako maglalabas ako ng ebidensya about sa 700 million na kinurap or ninakaw sa ating kaban ng bayan. So panoorin muna natin to. I was able to acquire a set of documents in relation to the 51 billion peso projects ni Pulong, no? Ito nakita ko yung mga itemized list ng projects. Talagang grabe, very brazen yung ginawa nilang dito. Corruption, no? Kasi pag kinukwenta mo yung 51 billion, pag ginawa mo tong low-cost housing units, makakapagpagawa ka ng 102,000 housing units ilan lang ba ang population ng distrito ni Pulong? Mga nasa roughly 600,000. Kung ang 1/3 dyan ang mahirap, that's 200,000 in a family of 5, so mga 40,000 lang.
kaya niya nang paggawan ito ng low-cost housing many times over kasi ganun kalaki. Dapat wala na informal settlers diyan sa Davao. 'Di ba? Kaya ang tanong dito, saan mo nilagay? Ando doon, makikita mo puro mga flood control projects, mga drainage kasi ito daw ang according dun sa mga insiders sa ganyang kalakaran, yan daw mga flood control projects, yan yung may pinakamalaking pinagkakakitaan. Kasi bubuksan lang daw konti, yung kalye din isasara na. Then hindi naman makikita physically ng COA yan o kung sino inspector, yung ganon. Kaya ang laki ng kinikitan diyan, no? Doon mo makikita. Tapos sama-sama nito, itong nire-report na nagkabaha doon mismo sa lugar niya. Kaya ano nangyari doon sa flood control projects mo? Kung meron man. So apparently, kaya alam nyo, Christian, ikaw na nga mismo nagsabi na na merong flood control dun sa Davao. Tapos ngayon, asan na yung flood control mo? Ikaw na nga mismo nagsabi. Tsaka ito hindi ni inaano kasi dito ni Trillanes. Itong buong video na to, dito po kumuha ng kopya yung mga copy-paste ng mga vlogger na mga dugyot ng Marcos. Dito sila kumuha ng idea para magkaroon sila ng vlog or yung mga tinatawag na pangbubutas or makahanap sila ng butas laban sa mga Duterte. So bago ko sabi ko, ba't ganon? Yung mga sinasabi nila halos parehas lang din sa sinabi dito. Wala ba kayo sarili opinion? Walang lumalabas dito na, yung tipong bago ba? Yung tipong bago sa panlasa namin na maririnig namin na talagang kapani-paniwala. Kasi halos lahat ng vlogger at dito sa bidyong to, halos isa lang ng mga sinasabi. So sa madaling salita, sila bago lang sila naglabas or nag-upload or nag-live ng about sa issue ni Pulong Duterte. Ito po halos 2 months na pong nakalipas. 2 months ba? Tingnan natin ha. Ito po ay January. January 2024. So matagal na. 2 months, na ba? 3 months na. 3 months na ba? January, February, March. Oo nga, tama. 3 months. 4 months na nga eh. So yung ibang vlogger dito kumuha ng idea para may pang supalpal kay yung tipong kung gusto mo talaga i-criticize ang mga Duterte ayon sa sarili mong opinion, bakit kailangan mo pang kumuha or mag-copy paste dito sa sinasabi ni Trillanes? So mamaya nga ulitin ko sa inyo, may papakita ako sa inyo na sinisita nila yung 51 billion kay Pulong Duterte. At yung kay BP Sara nasa controversial fund, no? So may papakita ko sa inyo na di hamak na kahit pagsama-samahin mo yung issue about kay BP Sara sa controversial funds tsaka yung funds. Sorry, may pagkabulol ako. Alam ko naman yun. Tapos yung 51 billion kay Pulong ay wala pa sa kalahati kahit pagsama-samahin. Tsaka ito, may sinasabi dito si Trillanes. Talaga si Trillanes. Tulog-tulog din. Tulog-tulog din. Ang inang niya, mura na lang pasigit sa Halatang may balak na naman tumakbo Hindi, sinasabi niya kung meron daw pinagawa nga naman daw si Pulong Duterte sa Davao ng mga ano ba yun, yung about dun sa tubig, ano ba yun, nakalimutan ko, wait lang, pakinggan natin. Nire-report na nagkabaha doon mismo sa lugar niya, nagkakakitaan. Mga insiders sa ganyang kalakaran, yan daw mga flood control projects. Yan yung flood control projects. Sinisita niya rito, bakit kung may flood control control project si Pulong Duterte, bakit daw bumabaha? Alak na teteng naman. Kung sa probinsya nga na ang tataas ng mga lugar doon, kahit walang flood control, bumabaha
Kahit saan damakmak yung flood control dun, buwabaha. Kahit saan dito sa Pilipinas na may mga flood control, buwabaha. Tapos sisisihin mo or sisilipin mo yung about sa Davao. Natural. Kapag kahit gaano pa kadami yung flood control na yan, kung napakalakas ng tubig at napakalakas ng daloy ng tubig dyan sa Davao, tatalunin yan. Ay nako, di nag-iisip. May pinakamalaking pinagkakakitaan. Kasi bubuksan lang daw konti, yung kalye, then isasara na. Then hindi naman makikita physically ng kawayan. Yung video, katibayan. Yung ganon. Kaya ang laki ng kinikitan dyan. No? Doon mo makikita. Tapos sumasama nito, itong nire-report na nagkabaha, doon mismo sa lugar niya. Kaya ano nangyari doon sa flood control projects mo? Kung meron man. So apparently, kaya alam nyo, Christian, 'di ba ito si Pulong pasiga-siga ito eh. Kung maririnig mo kung humiri ito parang siga. Pero ang usapan about 51 billion. Bakit napunta ka na sa ugali ni Pulong Duterte? Hindi yung pinagtataka ko sa iba eh. Bakit napupunta kayo sa pag-uugali ng kino-content nyo? Siga o ganito ganyan. Ang usapan 51 billion na. Ba't napupunta na kayo dun? Diba? Dito mo makikita na hindi lang talaga sa dapat mas maganda sana kung focus lang sa issue eh. Kaso nangyayari kasi dito, lalo na dito sa mga politiko na to, ay pati yung pag-uugali. No, lahat tayo mayabang dito sa mundo, oy. Wala tayo dito mayabang ha. Kahit ako mayabang ako eh. Walang perpekto dito. Last week nung lumbas tong issue na to, not a word, Hindi ko alam kung saan ito nagmumukbok at pinoproblema kung paano siya magpapaliwanag dito. Kami, we're studying already kung anong iba't ibang mga kasong pwedeng i-file dito sa mamang ito. In the context of yung 51 billion allocation? Ang inaano ko kasi dito, yan sinasabi niya, ipapile daw yung kaso. Ang tanong, nakasuhan na ba? May kaso ba si Pulong about dito? Comment nyo nga dyan. Kasi ganito yan, and ito sana, maliwanag na sa mga kababayan natin. Hindi kayo dapat magulat, Kasi nga, sinasabi na namin yan, simulat sa pool, itong pamilyang ito ay sanay sa ganyan, nung nasa Davao sila, hawak nila talagang kung ano, iba't ibang anomalya yung ginawa nila dyan, yung peace and order funds, confidential funds. Tapos, since walang nagre-reklamo kasi papatayin ka na may death squad sila, then, for the longest time, namayagpag sila. Ngayon, nung nag-president, alam mo dito sa mga ganitong kataga ni Trillanes at dyan sa ibang mga vlogger, magtataka ka na lagi nilang sinasabi ang about sa yung mga sundalo na yan na may sariling squad daw ang mga Duterte. Na kapag sinita mo daw ang mga Duterte ay sure daw na papatayin ka. Pero ang tanong, bakit buhay ka pa rin, Trillanes? Kung totoo man yan sinasabi mo, bakit buhay pa rin si Risa Ontiveros? Bakit buhay pa rin si Franz Castro? Bakit buhay pa kayo lahat na talagang pinaka sumasalungat sa lahat ng ginagawa ng mga Duterte? Kung talagang totoo man yan, sa bibig mo na mismo nang galing. Yung peace and order funds, confidential funds. Tapos, since walang nagre-reklamo kasi papatayin ka na may death squad sila, for the longest time. Papatayin ka dahil may death squad sila. Kaya wala daw nagre-reklamo. Una-una, bakit? Alam nyo, kahit anong takot ng mga tao, kung talagang may ginagawa kang katarantaduan sa lugar mo, lalabas at lalabas yan. Hindi yan mananatili. May kasabihan nga, 'di ba? Kahit anong sikreto, kahit anong tago ng sikreto, lalabas at lalabas pa rin yan. Sasabihin mo may mga death squad kaya walang nagre-reklamo. Kung ikaw nga buhay ka pa ikaw yung pinakamatinding kalaban ng tutos, hindi ka naman matindi, gag ka rin.
No, ikaw yung pinaka buwabatikos. Yan kayo, nila Laila de Lima, Risa Ontiveros, yan, Franz Castro, ikaw, si Tirililing. O kayo yun, no? O, kung ngayon, kung totoo yung mga death squad na yan, ba't hanggang ngayon mga buhay pa rin kayo? Kung totoo yung sinasabi nyo, di ba, sinabi nyo, kakasabi lang sa bunganga mo na kapag tawag dito, kapag inano mo ang mga Duterte, kapag may nagsumbong na tiga Davao, papatayin. Oo, dahil bawal yun. O ngayon, bakit ikaw buhay pa rin? Oo, aminado ako, hindi ka naman tiga Davao. Pero dapat patunayan mo na may ganun nga. Kasi puro lang, ang hirap kasi sa inyo, puro kayo haka-haka eh. O, sa lahat po ng mga Marcos Dugyot vlogger, papakitaan ko kayo ng example kung paano mag-deliver ng isang reaction na may sapat ka na ebidensya. Basta dyan lang kayo, tapusin lang natin to. Yan pag sila. Ngayon nung nagpresidente yung tatay nila, ito na ngayon. National level ngayon yung mga nakawan. Kaya nakita nyo yung mga Parmalee na yan, mga yung vaccine scam, tapos ito yung sa mga infra, ito. Sa kanila, yan pa lang, ano? Ang ibig sabihin pala dito ni Trillanes ay hindi pa daw, no, nung hindi pa daw nagiging presidente si Tatay Digong ay laganap na daw ang gawaing na mga illegal ng mga Duterte. So kung ganun man at ikaw naman ay dati ka pa naman dati ka pa naman putak ng putak diyan sa media. Dati ka pa namang ikaw naging senator ba to si hindi ko tanda eh. Si Trillanes, naging senator to, no. So yung kung noon pa man na ganyan nga na may ginagawa at alam mo na rin pala, bakit ngayon ka lang nagpuputak? Kung kailan naging presidente na si Tatay Digong? Doon sa customs, lahat ng mga nakawan at lahat ng illegal, pati illegal na droga, no? Minonopolize. Kumbaga, naging criminal syndicate yung buong Pilipinas, yung buong bureaucracia ginawa nila. O ngayon, kung ganun man, bakit wala man lang sinasabi si Pangulong Bongbong Marcos na ginawa nga ng mga Duterte yan? O dahil napakalakas na ni Pangulong Bongbong Marcos na yun. Siya na yung nakaupo dyan sa gobyerno. Siya na yung presidente natin. So hindi po pwedeng hindi manalaman ni Pangulong Bongbong Marcos yan. O bakit hanggang ngayon wala? Ba't ikaw kuda ka lang ng kuda? Ay, ayoko lang magsalita na baka mamaya mainis kayo eh. Ito na ngayon. This is just tip of the iceberg. Tapos and this guy had the audacity na magreklamo na bakit daw ginawang 1 billion na lang yung ano niya. Hindi pala ito nabusog nung binigyan siya ng 51 billion ng tatay niya. Yung binabanggit yung dokumento na nakuha nyo, what exactly was that? Pertaining to the 51B? May absolutely. May absolutely, no? Okay. Try pa natin to. Konti na lang. Ako lang, Christian, andali. Okay lang, sige. Mamaya, pag ready na. Ano? Pertaining to the 51B. Yung binabanggit yung dokumento na nakuha nyo, what exactly was that? Pertaining to the 51B. Ipakuha ko lang, Christian, andali. Okay lang, sige. Mamaya, pag ready na. Pero ito, official document ito. Official document po ba ito? Yes, from, yes. DPWH? Official documents from DBM. So, ano to? Kasi ang nabanggit ni House Appropriations Committee Chairman Zaldico, kukuha rin daw siya ng mga dokumento. Sige sir, pwedeng elaborate ng konti para, ano yung hawak niyo? So, nakuha ko ito from DBM ito lahat. Tapos, andito yung mga itemized projects eh. Nakita natin talagang
Ang dali i-check nito. Pagka nagkaroon ng technical inspection dito, pagka special audit ng COA, ano to, walang lusot ito. Yun naman pala bakit ba't puro kayo dakdak dyan? Ayun yung trabahuin. Kung talagang totoo man yan sinasabi nyo. Kung may mga ebidensya kayo, katulad dyan sa mga dugyot vlogger dyan. May mga asan na ebidensya nyo? Dapat nagpapakita kayo ng mga ebidensya na ganito. Tapos ang gawin nyo, mag-file kayo ng kaso. Laban kay Pulong Duterte dahil dyan sa pinaglalaban nyo. Sabi nyo, pera ng bayan. Ngayon, ikaw din, trililing. May may ebidensya ka. Sabi mo, galing pa yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Rinig na rinig nyo galing kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, may papakita ako sa inyo na bakit pinayagan din ni Pangulong Bongbong Marcos. Wait lang. Ano pa ba? Hindi, mali. Sorry. Hindi pa yung Marcos. Bakit kumuha ito ng 700 million ba to or tawag dito, or million ba to or billion? Di ko alam kung million to or billion, Ito rin, bakit hindi rin din po ito dinidiscuss ng mga vlogger na mga dugyot? Kung talagang gusto nyo, ungkatan lang din naman ng ganyan, ng mga baho, ng mga kurap-kurap. So may papakita ako sa inyo. Total, naman yan Ito. May papakita ako sa inyo, ha? Wait a minute, eto na. Okay, start. Okay, yan. Dito, yung confidential fund ni BP Sara na inirereklamo nila dati. May kita nyo dyan sa screen na yan. Eto, Office of the Vice President is 500 million. Department of Education is 150 million. Ito yung pero ito okay na to, tapos na tong issue na to. Ayan, ito may tatanong ako sa inyo. Eto. Asan na tong sinasabi nyo na dapat nyo rin to, question nyo rin to kung talagang makabayan kayo. Kasi nakikita ko kasi nakapokus lang kayo sa mga Duterte, sa mga issue ng Duterte. Bakit yung iba rin? Ba't ayaw nyo rin talakayin? Ito, the Office of the Vice President proposed 700.57 million budget for the next year, but Department of the Budget and Management only approved 713 million pesos. Bakit ito nawala to? Bakit nyo ito hindi tinatalakay? Ito po ay hiningi ni dating Vice President, wala yun. Ito, na si Leni Robredo. Leni Robredo, Office of the Vice President, small budget to service. Naliliitan pa siya, ha? Naliliitan pa dun sa 700 million na yun. At meron pa ngang iba dito, bukod dito sa 700 million na to. Meron iba. Bakit? Ito lang tanong ko lang naman. Alam ko na mas malaki. Ang basa ko kasi kanina, akala ko 700 billion. Pero kung ikukumpara nyo siya sa issue ni BP Sara nung about dun sa confidential fund na yun, halos na dihamak na mas malaki pa ito. Yung kay Leni Robredo na iniiwasang itapik ng mga paano kaya tawagin? Kasi dati diba pulahan tsaka dilawan. So ano na sila? Talisayon? Talisayon kasi may pula din yun na kulay. Mga talisay vlogger. Hindi, mga dugyot na lang para mas maganda. Ano? Nalilitan pa siya sa budget na ito small budget. So ibig sabihin, kung may pagkakataon pala
napagbigyan or na hindi napigilan nito si Leni Robredo noong mga panahon na yon na siya ang Vice President, baka ba di hamak na mas malalaki pa? Baka alunin pa yung 51 billion ni Pulong Duterte. Tsaka pinagtataka ako, dapat kasi naglalabas ng ebidensya kung talagang totoo ba yun. Hindi yung puro kuda lang sa live, puro lang kuda sa mga video. Diba? Napaka-basic lang maglabas na ebidensya. Mas okay pa nga si Trillanes, yung pinaggayahan nyo eh. Okay pa nga si Trililing eh. Kahit pa paano may nilabas na ganito. Ito, approve to. Pro Marcos. O ngayon, bakit tayo kasuhan si Pulong Duterte? Si Marcos naman ang nakaupo Hindi naman ng mga Duterte. Ano na? Nga. Sasabi ko sa inyo bago sana kayo kumuda, dapat nag-ano muna kayo. Yung mga analyzer dyan. Mga defensider. Nakapag-ano na ba kayo? Analyze na ba kayo ng maingay? Baka puro lang tayo analyze, tapos di naman tayo nag-aaral. Wala din. Ang hirap kasi nun, yung puro kuda ka lang sa vlog, puro kuda ka lang sa live mo, sa video mo, tapos wala ka may ipakitang ebidensya. No? Yun, mahirap dun. Tapos, i-connect mo yung katulad nung kay Vico Soto, at ngayon, kino-connect nyo naman yung kay Pulong na ini-next na daw. No? Ito pansin ko dito sa mga vlogger na to. Ano sila katulad nung issue about kay Glenn Chong na sinabi niyang sasampalin niya si Lisa Marcos. Putay na, lahat na sila ngayon. Ang tagal na nung video na yon, no? Ang tagal na nung video na yon. Pero bakit hindi nila inilalabas? Hindi nila na napag-uusapan dati pa. Yung about dun sa sasampalin ni Glenn Chong. Alam niyo kung bakit? Para matabunan yung issue ni Lisa Marcos ngayon. Ni Madam Lisa. Kasi di ba may issue siya na dinawit ng 3 scammer yung pangalan niya. Tapos sa isang report, may napanood akong report na hindi naman na daw. Biglang nagbago isip. Ano kaya? Pero sa iba nating video tatalakayin niya, no? So yun. Kayo ba? Ano masasabi nyo rito sa mga napanood nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At tayo, mega love shoutout kay Ma'am Santos CM from Australia. Mami Rena Baer, Mami Teresa Arong, mega love shoutout sa iyo, Kuya Armin, Ate Irene. At dyan sa tawag dito, sa aking papat mother na nasa Bahrain na si Papa Shaolin Fishanter TV. At sila si Mama Dayan at sila Quanteto. At ayun, sa mama ko din na nandiyan sa kabila, nagagahit na, hingay ko na daw rito. Shoutout din, shoutout. At ayun, pakisubscribe din po yung aking second channel na J. Guevara Official at ang aking Facebook page. Sa mga gustong kumontak, kung anong gusto nyong katanungan, gusto nyo ko i-bash doon sa J. Guevara 18, chat nyo ako. And dyan sa description ng kanilang mga links. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.